Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni... Imagine that one. Air asset ni Zaldico, 5 billion. Sobrang laki niyan. Meron siya mga jet, meron siya mga helicopter. Hindi ka ba nahihiya dyan? Sumasakay ka dyan sa mga, sa mga sasakyan mong yan? Tapos, dapat mong ipaliwanag yan ng taong bayan. Bakit meron kang ganyan? Hindi mo na tayo mag-aakusa sa kanya, ha? Nagtatanong tayo. Ano ba ang negosyo mo, Zaldico, na meron kang ganyan na mga air assets? Bakit kailangan mo ng mga chopper at mga jet? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at magre-react po tayo dito sa nangyari. Update patungkol kay Zaldico na freeze order sa halos 5 billion na halaga ng air assets ni Zaldico. Yan ang hinihingi ngayon ng AMLC. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Itong si Zaldico ay marami ng mga balita na ito ay pumunta raw sa Singapore, nakita doon sa Hawaii, nakita doon sa kung ano-anong mga lugar ang nakita na ibinalita ng mga nasa Facebook, no? Sinubaybayan siya. So that only shows na parang iniiwasan talaga ni Zaldico itong issue na sa Pilipinas. Bakit hindi niya kayang harapin ito? Galit ang taong bayan sa kanya. Bakit hindi niya kaya? Yan ang pinakamalaking tanong ngayon ng taong bayan. Ikaw kung malinis ka, harapin mo. You talk to the media. Hindi mo magawa-gawa yan? May pa-sheminet ka pa ni VP Sara dati? Di ba? Tapos nasaan ka na ngayon? Etong si Martin Romualdez, nag-step down ka nga bilang House Speaker. Pero never naming narinig na ikaw ay nagpa-interview ng media. Depensahan nyo ang sarili ninyo. Alam mo Martin Romualdez, yung pangarap mo na maging presidente, wala ka na. Ang layo na, galit na ang taong bayan. Yan ang napala ninyo. Tingnan nyo ngayon, itong House of Representatives na sila yung very aggressive na imbestigahan itong si VP Sara sa kanyang confidential funds, sila ngayon ang nakarma. Nasaan na kayo, Suarez? Nasaan na kayo, Dong Gonzales ngayon? Ipagtanggol nyo ang inyong House Speaker ninyo. Ipagtanggol nyo si Zaldico ngayon. Di ba? Hindi nyo kaya. Tapos, dito naman sa Senado, nakakagalit rin ng mga taong bayan itong style nitong Senate President Soto. Kasi mayabang itong si Soto at si Lacson eh. Ano sila? Lagi silang binibira ni Senator Marcoleta patungkol po sa batas. Wala silang wala silang ikaribatal. Wala. Kasi itong dalawang ito, mayabang yan si Soto at si Ping Lacson. Kasi sa tingin siguro nila, matagal na sila sa Senado at nung panahon ay senador pa sila doon. Nung wala pa si Marcoleta, they are untouchable, no? Parang kaya nila lahat makipagdebate. Pero ngayon, nakahanap na sila ng katapat nila na lagi silang binubuking na hindi sila na sometimes they are so biased and ipinamukha lagi ni Senator Marcoleta na batas ang ipaiiral natin. Lagi silang napahiya. Every hearing napahiya talaga sila. Tingnan nyo itong si Remulla. Napahiya. Tingnan nyo, itong mga Tulfo, kung laging kayong mayabang dyan sa Senado, isa rin kayong mapahiya kay Marcoleta. Why? Kasi kitang-kita talaga ang bias nito ni Ping Lacson at ni Senator Soto.
Bakit ko nasabing bias? Tama talaga yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kino-connect ko na lahat eh. Sabi ko, bakit si Bryce ngayon ang focus of attention sa investigation? Na ang unang nagsabi na nabanggit ang Diskaya, na binanggit ng Diskaya ang Zaldico at Martin Romualdez. Alam niyo ba kung bakit? Inanalyze ko ito eh. Kasi kung si Bryce lang o itong si Alcantara, kung dyan lang umiikot ang investigasyon, hanggang Zaldico lang yan. Pero natatakot sila dito na kapag umiikot ngayon ang investigasyon ng mga Diskaya, itong si Alcantara at si Bryce, maliit lang ito compare dito sa mga Diskaya. Yung mga si Diskaya at itong si Bryce, most of their projects ay nandyan po sa Luzon, dyan sa Bulacan. Itong mga Diskaya, I am not so sure, pero meron raw sa Mindanao, meron rin sa Luzon at sa Visayas. In particular, binuking ngayon ni Chavez Singson na itong mga Diskaya, yun rin ang kontraktor dyan sa lugar ni Bongbong Marcos. Diyan kontraktor rin sa balwarte ng mga Marcos. Kaya ba ayaw nyo umiikot ang investigasyon dito sa mga Diskaya kasi takot kayo na makonect ito sa mga Romualdez at patungo ito ng Presidenteng Marcos? Soto at Ping Lacson? Natatanong lang ang taong bayan Kasi ang gusto ni Marcoleta dapat equal treatment from the Diskaya and itong si Bryce at sa Alcantara. Bakit? Halos nga hindi ninyo bigyan ng witness protection program, may kung hindi kayo talaga binusisi ni Marcoleta, halos iitsapwera nyo itong mga Diskaya eh. Di ba? Anong na kay Diskaya? Bakit halos pinagtatakpan nyo yan ng mga questions? Takot kayo na mabanggit ang Pangulong Marcos? Senator Soto? Are we really for the truth? Booking kay kahapon, booking siya kay Alan Peter Cayetano. Kapag si Martin Romualdez na ang ipasasangkot, more evidence. Pero kung sila Zaldico at yung mga small fish, okay lang. Booking siya doon eh. Kaya kayong taong bayan, manawagan kayo na talagang i-investigate yan ang Diskaya. Let Diskaya tell the truth. Kasi sa pagka-analisa ko, marami pang dapat i-reveal ang mga Diskaya pero hindi talaga nila tinatanong. Yan ang katotohanan. Buti na lang, ito na ngayon ang ginagawa nila kay Congressman Zaldico. Ito, panoorin natin itong balita. Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni... Imagine that one. Air asset ni Zaldico, 5 billion. Sobrang laki niyan. Meron siya mga jet, meron siya mga helicopter. Hindi ka ba nahihiya dyan? Sumasakay ka dyan sa mga, sa mga sasakyan mong yan? Tapos, dapat mong ipaliwanag yan ng taong bayan. Bakit meron kang ganyan? Hindi mo na tayo mag-aakusa sa kanya, Nagtatanong tayo. Ano ba ang negosyo mo, Zaldico, na meron kang ganyan na mga air assets? Bakit kailangan mo ng mga chopper at mga jet? Ano yan? Pinarerentahan mo? Diba? Sobra-sobrang kayamanan yan. Tapos ang mga Pilipino, hirap, walang kain, namamatay kay merong mga sakit nilang hindi na sila makapagbayad ng hospital. Tapos ikaw lang, palipad-lipad ka lang sa jet at sa mga chopper mo. 5 billion? Ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council. Ito nangangailangan pa sila ni Vince Dizon at itong ICI para ma-inspeksyon itong si Zaldico. Ever since ikaw, Bongbong Marcos, never kang nag-mention sa pangalang Zaldico at yung pinsan mong Martin Romualdez, ganyan ka kabayas. Pero Duterte, yan yung anti-clear mo. 51 billion kay Kong Paulo.
Ganyan nyo kayo kabayas. Di ba? AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-freeze sa mga ito. Sa ipinipresenta ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Ayan, yung nasa likod ni Vince Dizon na naka-project yung anong tawag diyan? Yung lead wall. Oh, yan po ang mga assets ni Zaldico. Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Augusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, Grabe. 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million at Bell 206 B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pabamig. Million lang yung sinabi ha, pero baka nakalimutan nyo, in dollars po ito. 36 million. Hindi po pesos, dollars po ito ha. Imagine gaano kalaki ang pera nitong si Zaldico. Ari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Mayroon ding air asset ang High Tone Construction Development Corporation kung saan iniugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng air asset sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. Booking ka ngayon ha? Zaldico, booking ka dito sa kayamanan mo ngayon. Tapos pa shemenet ka pa kay VP Sara ha. Pinaghahamon mo pa si VP Sara dati na sabi mo ipaliwanag niya yung confidential funds na milyon. Yan, ganyan kayo. Ngayon, ikaw ang ishemenet ngayon ng taong bayan. Sige nga. Ikaw ang ishemenet namin ngayon, Zaldico. Ha? Ikaw ang tatanungin namin, saan galing? Ipaliwanag mo ito lahat ng pera mo. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP. Siguraduhin nyo lang na yung mga air assets na yan, hindi lang yan kasi basta involved itong si Remulla, and alam naman natin itong si Remulla ay sobrang pinagkakatiwalaan ito ni Bongbong Marcos, di ba? Bongbong Marcos and Remulla, kayong dalawa, siguraduhin nyo naman na hindi lang ito grandstanding itong ginagawa ninyo na kuno ay kino-confiscate nyo itong mga air assets na ito. Siguraduhin nyo talaga, ipakita nyo sa taong bayan, as much as possible, durugin nyo in front of the Filipino people, sirain nyo itong mga jets at mga air assets parang wala nang masabi. Walang makinabang yan. O kung meron man, gawin ninyo itong ipakita nyo sa taong bayan na kapag ini-embargo nyo yung mga assets na yan, gawin yung government facility yan, government use. Okay? Ipakita nyo sa taong bayan. Hindi kay basta ibalita lang na kinonfiscate. Yun pala, baka one of these days malaman lang namin na baka hindi namin alam na sikreto ninyong ibabalik lang ito kay Zaldico. Yan naman ang hindi namin kami nag-aakusa, baka ganyan po ang mangyari. So siguraduhin natin na kapag kino-confiscate yan, hindi yan masauli kay Zaldico. And we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Bukod dito, inilabas din ng kalihim ang pangalan ng 10 DPWH Regional Directors at District Engineer dahil naman sa umunoy lavish lifestyle o maluhong pamumuhay at pagkakasangkot sa substandard na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, pinadalhan na nila ng show cause order ang mga ito upang pagpaliwanagin. Bakit ang mga DDS ang panawagan ay BBM resign? Ito po yung dahilan. Itong si Zaldico po, kaalyado po ito ni Bongbong Marcos. Kaalyado po ito ni Martin Romualdez na pinsan ng Pangulong Marcos. Kaya, yung panawagan ni Vice Ganda na, ikulong. Nananawagan kami kay Bongbong Marcos na ikulong yan. Mga nangurakot sa gobyerno, hindi yan uubra. The solution is BBM resign para mawala lahat ng korupsyon. Later on, magagabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si R.D. Villa at si Atty. Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane, no, para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? We are giving them
5 days to submit their written explanations of the reports that we have received against them, and later on, no, depending on the results of the investigation, appropriate administrative charges will be filed against them. No, and ito yung proseso kasing nakasaad sa civil service law natin, so kailangan tayong sumunod dyan. Samantala, inanunso rin ni Secretary Dizon ang kahilingan na pag-freeze sa nasa 500 milyong pisong halaga naman ng mga sasakyan ng ilang opisyal at kawani ng DPWH at private contractor. Kabilang sa mga ito sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa mga kontraktor naman ay ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya na may-ari ng St. Timothy Construction at Mark Arevalo na may-ari naman ng Wawaw Builders. Nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. So, yun po ha. Yun po ang update dito kay Zaldico. Buti naman. At isinapubliko nyo itong mga balita na ito. I-continue nyo ito ha. Ipakita nyo na itong mga air assets na ito ay hindi na ito maibabalik dito sa mga kawatan sa gobyerno. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman